aming pananaliksik, noong 1960s ay nagkaroon ng oportunidad mula sa gobyerno ang dalawang barangay sa Sariaya, Quezon. Ang Barangay Kanda at Barangay Bukal na magkaroon ng rural high school. Pero paano nga ba nakuha ng Barangay Kanda ang oportunidad na ito? Ito ay dahil sa dating principal ng elementarya ng Kanda na si Mr. Bernardo Luna at Mr. Arsenio Gabrielo na dating kapitan ng Barangay Kanda. Sa pamamagitan ng paghingi ng suporta sa mga magulang sa mga kabataan ng Barangay Kanda. Hep-hep, ngunit paano naman nila ito sinimulan? Sinimulan nila ito sa pamamagitan ng pagbili ng kalahating hektaryang lupain sa Segundo Ogna. Alam mo ba kung paano nagsimula ang lahat ng to? Taong 1968 to 1969, ang Kanda Rural High School ay binuksan at nagpatuloy muli na mayroong 35 estudyante at 2 guro sa ilalim ng pamumuno ni Mr. Luna. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ang paaralan ay nagsara sa taong 1970 to 1971 dahil sa kakulangan sa pondo, guro at mga pasalidad. Pagkalipas ng 6 na taon ay nagbukas muli ang paaralan sa taong 1977 na mayroong 75 first year students na kung saan tumayo bilang assistant principal si Mr. Luna. Ginanap ang unang graduation ceremony noong 1981. Sa paglaon, tulad ng inaasahan ay dumami ang mga estudyante kung kaya't naging 8 ang dating iisang silid aralan. Taong 1984 ay napagdesisyonan ni Mr. Luna na magretiro kung kaya't siya ay napalitan ni Mrs. Ruth Huzon bilang officer in charge. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang taga-barangay Kanda ang pumapasok dito, maging ang kalapit barangay. Dahil sa pagdami ng mga estudyante, ay nagbili muli ng panibagong lote ng lupain na 200 metro ang layo sa first school site. Taong 1993 to 1994, ang Educational Development Project Implementing Task Force ay nagkaroon ng proyekto na magkaroon ng panibagong buildings sa new school site samantalang ang Japan International Cooperative Agency or JICA and Secondary Education Development Program ay nagbigay ng laboratorio at THE equipment. Sa taong 2010 to 2011 ay tumaas ang populasyon sa paaralan ng 1,745 students, 44 teachers, and 4 non-teaching personnel. Bilang resulta, ang school annex sa Barangay Castañas ay naipatayo upang mabawasan ang mga estudyante sa first year level na sumatotal ng 134 students na enrolled sa Kanda National Annex na ngayon ay tinawag na bilang Castañas National High School. Sa panahon ng pagtatag ng Castañas National High School ay napektuhan ang populasyon ng Kanda National High School. Sa katunayan, bumaba ang populasyon ng Kanda National High School sa taong 2012 to 2013 na sumatotal na 1,463 students. Na kung saan, ang principal sa oras na iyon ay si Mr. Jesse Vasquez kung kaya't ang kanyang naging solusyon ay magsagawa ng school campaign sa loob ng 2 linggo sa buwan ng Enero. Sa panahon ni Mr. Vasquez ay nagkaroon ng alternative delivery mode and open high school program na kung saan 7 estudyante ang graduate sa programang ito. At sa panahon din niya ay nagkaroon ng summer classes sa taong 2013. Sa kaparehong taon ay nagkaroon na din ng senior high school at skill-related subjects such as bread and pastry production and commercial cooking.
Sa panahon ng pamumuno ni Miss Agnes de Silva ay pinagpatuloy niya ang lahat ng mga programang itinayo at itinatag ng former principal na si Mr. Vasquez. Siya ay nagpatayo ng 2 palapag na gusali na mayroong 8 silid-aralan. Nang lumaon, ito ay ginamit ng mga mag-aaral na nasa ika-10 baitang at OHSP students. And she had been known also for her efforts in school beautification and branding the school as Ganda National High School. Tuluyang naipatupad ang senior high school program sa administrasyon ni Mrs. Marietta B. Cabuyao sa taong 2016 to 2017. At nagpatayo muli ng panibagong gusali para sa senior high school enrollees. Sa panahon na iyon ay naipromote sa higher position si Mrs. Cabuyao kung kaya't siya ay napalitan bilang officer in charge ni Mrs. Marilu Villanueva at kalaunan ay napalitan ng bagong principal na si Mr. Alan E. Data. Sa ilalim ng pamumuno ni Mr. Data ay nagkaroon muli ng panibagong school site na kung saan nagmula ang pondo sa ating gobyerno at nagkaroon din siya ng isa pang programa na radio-based instruction noong panahon ng pandemic. At ngayon, ang Kanda National High School ay nasa ilalim ng pamumuno ni Mrs. Esperanza R. Villa. For 47 years of its operation, Kanda National High School has been continuously moving forward to be an effective avenue of learning with its vision, mission, goals, and philosophy congruent to its division, regional, and national trust and directed toward better students' achievements and improved school performance. Yun po, magandang gabi po. At ako po si Ashley Villa, Senior Ilagan po, Grade 12 Leadership from Kanda National High School po. I am Lucila Vidal Colegio. Bilang ano po ang inyong katayuan nung nasa Kanda National High School po kayo or Kanda Rural High School po? Kanda Rural High School, Kanda Barangay High School yun eh. I am the pioneer. Kayo po yung During 19 napag-alaman po naman kayo po ang first teacher po sa 1977. That was that 1977. year. Oo. Kailan at paano nagsimula ang unang pasukan sa Kanda National High School or Kanda Barangay High School? The school was reopened. That's in a reopened na. So it started 1977 and I am the first teacher. I am the only one first teacher. I have no any other companion there except the 2 part-timer elementary teacher. I had a population of 70 students, 1 section, first year. Sino po ang nagtulong-tulong upang mabuo ang Kanda National High School? The barangay officials, the captain and their officials. Paano po kayo dinala ng tadhana sa paaralang ito? Bagong graduate pa lang ako noon ng college. And then, the elementary principal asked one of the teachers in elementary na who they know any teacher who is a BSc graduate, Bachelor of Science in Education. Then, yung teacher na yung elementary, sabi niya, yes sir. Kasi lalaki yung principal eh. Sabi niya, yes sir, meron po akong pangalan. Yun po ay pwede, tatawagan ko po. And then, kabukasan, after the meeting dito sa Central School, yung malaking school dyan, elementary. Basta ang tawag dyan ay public school. Yung public school na yun, nagkaroon ng meeting doon. So, yun na nga. Sabi niya, maghintay lang. After the meeting, kabukasan din, tinawagan ako nung elementary school teacher na yan. At
from Kanda din yun. Eh sabi sa akin, tumawag, if I can, if I can teach or if I am willing, sabi nung teacher, then I told him, yes, how about I am not yet a board passer? Sabi ko gayon. I'm not yet a board passer. Eh, sabi niya nung teacher, never mind, ma'am. Yeah. Basta, you will be interviewed in the division office, oral, written. So, sinamahan ako nung kabukasan din. Yung kabukasan, yun ako sabihan, karaka-raka akong naggayak din. Gayak ako doon. Tapos, pumunta kami sa DO. And then, yun, in-interview ako ng oral and written. And after that interview, at once, the principal told me, this 12 o'clock, you will be there in Kanda. Yung alas 12 din na yun, sabi sa akin, pupunta na ako ng Kanda. So, I started to teach there at 1 o'clock ng tanghali. Yun. That was the start of my profession. Opo. So, nakakatuwa naman po na kahit hindi po kayo naging board passer po is nagkaroon din po kayo ng Oo, chance. kasi nga kakagraduate ko pa. Opo. Ay di, yung ako naman, second year of teaching ko, yun, nag-exam ako. Awa ng Diyos naman. Napasama ako. Manatili na talagang disiplinado, sumunod ang mga estudyante sa mga rules and regulations ng paaralan, and then have the cooperation ang mga teachers lagi,